Hello mga kamaglalaway! Meron na naman tayo ma-share na recipe na pwede nating pagkakitaan. Lalo na nga ngayong holiday season. Pwede mo din itong idagdag sa inyong panghanda. Kaya kung interesado ka, tara samahan mo ako hanggang dulo. Sa recipe na ito ay gagamit lang tayo ng all-purpose flour. Pwede kayong gumamit ng third class na harina. Then maglalagay din tayo dito ng baking powder at saka konting asin lang. Sa asukal naman ay puti yung ating ginamit at naglagay lang tayo dito ng 1 1/2 cup. At ibubuhos na rin natin dito yung ating tubig. Dahan-dahan lang din yung ating pagbubuhos ng tubig dito para matansya natin yung gusto nating consistency ng ating butter. Hahaluin lamang natin itong mabuti at ang nagamit nating tubig dito ay nasa 2 cups. At kapag smooth na nga ito ay atin lamang itong isa-set aside lang muna. Dahil dito naman tayo sa ating paggawa ng ating mirang. Gumamit tayo dito ng 5 pirasong large na itlog. Yung white lang ng itlog ang ating gagamitin. Lalagyan lang natin ito ng cream of tartar at kung wala naman ay pwede na yung ating suka. At kung nagpumi na nga ito ay pwede na nating ilagay yung ating 1/2 cup na sugar. Bali yung paglalagay natin ng asukal dito ay paunti-unti. Hintayin nga lang natin ito na magkaroon ng soft peak. Ganitong consistency yung ating hinahanap. Kahit itaob mo yung ating bowl ay hindi ito nalalaglag. Maglalagay din tayo dito sa ating butter at atin lamang itong ika-cut and fold. Sa ganitong paraan ng paghahalo ay magiging maganda yung texture ng ating puto. At iwasan din po natin itong ma-overmix. Kapag nahalo na natin itong mabuti ay itatransfer na natin ito sa ating mga baking pan. Bali naglagay lang tayo dito ng parchment paper. Pwede kahit anong size ang gagamitin nyo ditong baking pan. Yung ginamit ko pala dito ay nasa 6x4. Maglalagay din tayo dito ng cheese at yung ating itlog na maalat. Isasalang na natin ito sa ating steamer at kailangan na kulong-kulo na yung tubig natin bago natin ilagay yung ating mga puto cake. At i-steam nga lang natin ito sa loob ng 40 minutes. At kailangan nasa low to medium high heat lang yung ating gagamitin para hindi ito mabigla at magiging ganito yung kakalabasan ng ating puto cake. Tingnan nyo naman at napakaganda ng pagkakaluto natin dito. At kung nag-aalangan pa kayo kung ito ay luto na, gumamit lang kayo ng barbecue stick. At kung lumabas itong malinis, it means na luto na yung ating puto cake. Alisin lang muna natin ito sa steamer at papalamigin lang natin ito. At kapag malamig na nga ito, ay pwede na natin itong tanggalin at yung kanyang parchment paper. At kung pambebenta nyo naman ito, ay pwede namang hindi ganito kakapal yung inyong gagawin. At nakadepende din yung presyo ng inyong puto cake sa pagkukosting nyo. Para alam nyo kung may tutubuin ba kayo or wala. Ganda din na ilagay nyo ito sa ganitong lalagyan kung ito'y inyong pangbebenta. Para maganda at malinis itong tingnan ng inyong mga customer. Makikita nyo dito na napakaganda ng pagkakaluto natin dito at napaka-smooth nito. Kaya mahalaga talaga na hindi natin i-overmix yung ating butter. At dapat nasa low to medium heat lang ito. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.